Eggplant na lang. Huwag na natin Tagalogin at Tandaw. Baka magka-violation tayo monetize na tayo sa Facebook. Sayang ang kita. Wala akong pambili ng 500,000 tumbler Nang-arbor na lang ako. Isang gray, tsaka isang black. Bahala sila kung ikakat salary nila ako. I don't care. Basta ako, masama loob ko. You know, good morning mga kasimpol. Kain tayo ng tanghalian. Alas 11 pasado na ng umaga. Huwebes. Huwebes ngayon. Hindi ako pumasok sa trabaho. Ayan. Nagluto ako ng Actually, kanina pa ito naluto. Kanina pang umaga. Ulo ng salmon. Ito yung kalahati ng ulo ng salmon na sinigang ko nung nakaraan. Ngayon naman, paksiw. Yan o. Kain tayo mga kasimpol. Huwebes mga kasimpol. Hindi na naman ako pumasok sa trabaho. Tinamad na naman. Ganito yata pag pauwi na. Ito. Yan. Alas 11 pasado. Kain tayo mga kasimpol. Thank you Lord. Na may eggplant. Ayan. Eggplant. Kasi bawal daw sabihin yung Tagalog nito sa sa vlog. Kasi magkaka-violation daw. Kasi sa ibang bansa pala, itong madudulas pa ako Itong eggplant, yung Tagalog ng eggplant hindi pala maganda. Hindi pala magandang banggitin sa ibang lugar. So, eggplant na lang. Huwag na natin Tagalogin at Tandaw. Baka magka-violation tayo monetize na tayo sa Facebook. Sayang ang kita. Huwebes Hindi na ako pumasok. Kapatid ng Biyernes Nai-stress ako. Nangaasar ako. Kasi, yung Indiano na pauwi ng October, nakuha na yung niya, benefits. Samantalang ako, wala pa yung sa akin. Maaga kasing ipinorward yung niya sa finance, yung exit niya. Yung sa akin, late. So, kaya siya naunang kaya nauna niyang nakuha yung yung benefits niya kaysa sa akin. Yung sa akin hanggang ngayon wala pa. Uwi na ako ng September 28. Ayoko na mag-extend dito. Tapos ganun pa nangyayari. Kaya ako tinatamad pumasok. Kahapon, nalaman ko yun. Pinuntahan ako ng Indiano doon sa area ko. Sabi niya, kung nakuha ko na rin yung benefits ko. Kasi siya daw nakuha na niya. Ako, wala pa. No, bahala sila. Kung anong gusto nila. Ano sabi ko. Pero deep inside, it's hurt. Kaya hindi ako pumasok ngayon. Bahala sila. Bahala sila kung ikakat salary nila ako. I don't care. Basta ako, masama loob ko. Pera ko na yun Pinaghirapan ko yun ayaw pang ibigay. Pero antay-antay lang at baka bukas-bukas dumating. Hindi bukas, hindi pwedeng dumating yun kasi walang bangko bukas Biyernes, Sabado, walang bangko I hope
sa linggo dumating na. Wala eh. Yung excitement ko nahahaluan ng stress eh. Kasi isip ako ng isip kung kailan ba talaga darating. Siyempre, yun ang pinaka-importante, yung perang iuwi ko sa Pilipinas. Yung gagastusin ko sa Kapinpin Mini Farm. Tapos ngayon, hanggang ngayon, wala pa. Napapalitan ng stress yung excitement ko eh. Bibili pa ako ng maleta. At least, 2 maleta mabibili ko. Lagay ng mga gamit. Yun nga. Ng mga jewelries. Ayan. Anong ibibili ko kung wala pa yung aking benefits? Diba mga kasimpal? Hindi ko naman kasalanan yun. Kasalanan yun ng isang department. Kasi tuwing pupunta ako sa kanila, nagpapalo up ako. Sinasabi nila, it's too early. Marami pa daw akong araw. Ilang beses ako pabalik-balik. Tapos, pumupunta ako doon sa kabilang department. Kasi doon yung finance. Tinatanong ko, sabi nila, wala pa daw yung ko doon. Hindi pa raw pino-forward ng isang department. Yun. Hindi, mag-iintay uli ako na ilang araw. Para i-check. Hanggang sa sinabi sa akin ng Pinas na, ba't hanggang ngayon wala pa yung yung papel mo rito. Hindi pa pino-forward sa computer dito. Sinamahan na nila ako doon sa kabilang department. Ngayon, noon lang naayos. Ang problema, late ng araw. Sabi ng finance, baka magka-problema na. Baka malate na yung yung benefits ko. Hanggang sa pinagawa na ako ng authorization na iba ang magre-receive ng ng benefits ko in case na makauwi ako ng September 28 at wala pa. So, ginawa ko naman yun para sigurado. Kaya lang, napag-isip-isip ko na uuwi ako na September 28, wala akong pera. So, yun nga ang naging plano ko. Kahit yung bayo ko na magre-receive ng pera ko, iintayin ko pa rin. Kahit sa account niya pumasok yung pera. Kasi, kung uuwi ako na September 28, anong ibibili ko? Wala akong ibibili ng pasalubong sa mga anak ko. Konting pasalubong lang naman. Tsaka mahirap umuwi ng walang pera. Magiging isipin ko pa yan sa Pilipinas. Ang gusto ko kasi pag uwi ko sa Pilipinas, at least mga 2 araw hanggang 3 araw na pahinga, aayusin ko na yung Kapinpin Mini Farm. Bibili na ako ng kubo. Yun. Bibili ko kung wala akong perang iuwi. Hindi ko pa nakukuha rito. Kaya, ayun. Instead na masaya na akong nagpaplano ngayon, excited na ako, nahahaluan ba ng problema yung aking pag-uwi. Ay, ano ba yan? Kaya minsan sinasabi ko, ano ba yun sila? Pera ko na ngayon, pinaghirapan ko naman yun, ba't ayaw po ibigay sa akin? Nakakapag-isip tuloy ako na hindi maganda sa kanila eh. Ewan ko. Pero sana, next week, sana dumating na para hindi na ako magre-rebook ng ticket. Pero pag wala, no choice. Kailangan mag-rebook ng ticket. Kailangan maghintay. Pagsubok lang to. Kasi Paul, ito yung hiningi ko kahapon na tumbler kay Turkey. Doon sa isang Turkey. Tapos ito naman yung black. Ito. Yan 500,000. May takip to.
Nakakadalawa na akong ano, 500,000 na tumbler. Parehong Turkey ang pangalan, pero magkaibang tao yan. Di ba? Wala akong pambili ng 500,000 tumbler eh. Nang-arbor na lang ako. Isang gray, tsaka isang black. So yun mga kasimpulang kwento. Yan. Natapos ang kwento, natapos ang kain. So paano, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Paalam.